Ano ba ito? Singabo tayong nanyog. At hindi dahil nga sa wala namang nag-imbita sa akin na manood sa isa na namang tatimpalak. O syempre pupunta pa rin ako kasi wala man akong ginagawa sa buhay ko ngayon. Isusuot ko sana itong bugelya ni Paloma. Kaso kinakabahan man ako, baka ma-violate ko ang rules and regulations that govern conduct within an organized society ni Meta. According kasi sa Article 3 Bill of Rights Section 1 of the Philippine Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, nor shall any person be denied of the equal protections of the laws. Kaya ayun, madami po akong kinat sa video na ito habang nagsusukat ako ng bugelya ni Paloma Vlog. Pasado alas 9 ng gabi na kami umalis ni Paloma kasi ayaw na naming mag-antay ng matagal, masisira lang beauty namin doon. Dito kasi sa Pilipinas, ilalagay nila 6:30 PM yung start ng event. Pero alas 9 na ng gabi, hindi pa yan nagsisimula, Aantayin pa kasi nila yung mga politiko na magsasalita. Lalo't ngayon mag-election pa naman. O, diba? Ang taray ng driver ko. Siya pa yung naka-heels at wig pero nag-drive ng motor. Andito na kami ngayon sa may Barangay Polo Shirts kung saan gaganapin ang Miss Bebot 2025. Nagpark lang saglit si Paloma tapos iniwan na namin yung motor kasama susi. Di na namin kinuha. Wala man magkaka-interest sa motor na yan. Pagdating namin dito sa gym, nag-start na pala kanina pa yung event. Pero di pa lumalabas yung mga kandidata kasi may mga politikong nagsasalita pa. Di ko tuloy mawari kung pageant pa ba tong napuntahan namin o campaign rally. Charot. Ganun talaga. Asahan na natin yung mga ganito lalo't mag-eleksyon. Hanggang sa ayan, lumabas na yung mga kandidata na kanina pa nakatayo dun sa likod ng stage. Ngawit na yung mga paa nila. O, wag nyo nang masamain yung rampa nila, ha? Ganyan talaga kasi mga totoong lalaki itong mga to. As in, straight as an arrow. Di ko lang sure pagdating ng panahon. Alam nyo naman, nagbabago ang tao, di ba? Kung di pa kayo familiar sa pageant na ito, para sa inyong kaalaman, ang Miss Bebot ay parang Miss Gay competition siya pero mga tunay na lalaki yung sasali, ganon. Kaya kung pansin nyo, may pagkastig yung mga movements at lakad nila, di ba? Ayan, sige, mag-intro na muna kayo, maya na ako magsalita. Magandang gabi sa inyo lahat! My name is Janisa Jane Tamayo, 18 years old. At ako ay naniniwala sa kasabihan kung ang mga kababaihan ay ang puno ng saging at ang mga kalalakihan naman ay ang bungang nagsilamit sa saging. Guys, kaming mga bading ang matching ang kakain at uubos sa bungang nakalamit sa saging. What's up, Padra people? My name is Alexandra Priya Maganaon, 16 years old at naniniwala sa kasabihan kung ang perlas ay nasa gitna ng karagatan, pues ang perlas ng kagandahan ay nasa inyong harapan. Tranquila, ha? Kung hindi pa, andito ako. By the way, my name is Alicia Faustina Lozano, 16 years old. Noon, pag gwapo, tsak, babaero. Ngayon, pag pangit, babaero na rin. Wow, ang kapal na mukha. Good evening, everyone. My name is Yulecha Emerson Catra. Nagsasabi, huwag ka na maghanap ng magic sa lahat. Ang tunay naman na salat, sa akin mula na sa... Pangalan ni Buro to. Candidate ng Burdo, magkakaroon to. My name is Marciela Nicole Aquino. Naniniwala sa kasabihan, ang lalaking gipit sa bakla dumitikit. Ayun na! Hello! My name is Adriana Magdalena Pini. Naniniwala sa kasabihan, pag ito na ang kanin, pwede nyo na akong ulamin! O, ano na? Mga anong oras ka magsasalita? Mula sa kalangitan, bumagsak sa kalupaan. Nandito sa inyong harapan ang Diyosa ng kagandahan. My name is Eric Correno Mador. Ay diring mata. Sana ako. Ang gising mo, may iPhone ka na, may Wi-Fi ka pa. Ito pala yung crush ko sa kanilang lahat. Ang pogi niya kasi nung nakabihis na siya panlalaki. Baka alam niyo Facebook niya, ha? Iwan sa kasabihan. Panik man ako sa inyong paningin, yun ang tingin ko din. Kanina kayo sa mga tumingin sa salamin. Malay nyo, kayo din. Anay, thank you. Evening, Barangay Polo. My name is Ariela Maria Baldovino. I am 17 years old at naniniwala sa kasabihan kung pagandahan lang ang labanan. Sorry na lang. Ako ay unfair. And I thank you.
So yun na yun, siyam silang mga kandidata na nag-file ng Certificate of Candidacy. Kung hindi siyam yung nabidyohan kong nag-intro, pagpasensyahan nyo na, baka may hindi ako nakuhanan, ha? Pagkatapos niyan, sumunod naman na ang Summer Outfit Competition. Okay na yan, di man sila nagsalita dyan eh. Pagkatapos naman yan, ay, nandito pala si Heidelin Diaz, B. Ang lakas oh, mas malakas pa to kay Heidelin kasi kaya niyang irampa yung barbell oh. Samantalang si Heidelin Diaz, pag-angat seconds lang binibitawan na niya, di ba? Ay, plakada din to, be. May paangkas pa sa motor. Anong klaseng sportswear man ito? Riding in tandem. Mga anong oras niyo po papaandarin yan? Nasasayang lang oras ko dito, oh. Op, may bubulong na naman dyan maya-maya. Tignan nyo. Oh, ayan. Bilisan mo daw kasi may i-deliver ka pang parcel. Ayan, dumadami na sila. Maya na yung chismisan. Nasa harapan kayo ng stage, hindi sa harapan ng tindahan. Charot, oy. Dito na nga lang tayo sa pagsasama-sama na nilang lahat. Ayan na po lahat ng mga kandidata on their sportswear. Diba? Para ka lang nanonood ng Mr. and Miss Entrams. Medyo frustrated lang ako kasi wala palang talent portion. Kaya siguro dinagdag na lang nila itong sportswear competition. Ano? Yun pa naman ang pinaka-inaabangan ko tuwing nanonood ako ng pageant, yung talent talaga. Diba, Ate Lenny? Mag-shoutout daw muna siya bago niya ako itour doon sa loob ng dressing room ba yun? Hi! Shoutout Barangay Polo! Barangay Polo! Wala mo vlog! Hi! Hi, Oliver Castro! Thank you. Nagpa-tour ako dito saglit sa my dressing room nila sa backstage kasi gusto kong makita yung mga kandidata kapag walang make-up at hindi naka-wig, baka may matipuhan na akong gwapo ba. Kaso pagpasok namin, nakabihis na pala silang lahat for the evening gown competition. Pagkatapos ay tumambay na naman sila dito sa may likuran ng stage. Medyo matagal-tagal ito, be, kasi aura-aura pa sila dun sa stage pa isa-isa. Kaya ayun, napagod na yung crush ko sa kakatayo, naupo na muna siya. Abutan ko kaya siya ng upuan. Yung isa din, no, pagod na, nakakamarang natuloy siya. Di pa naman sanay sa heels tong mga ito. Nung natapos na silang rumampa lahat, ayun, kinantahan na sila ng lullaby. Medyo napansin yata nilang pagod na yung mga kandidata sa kakatayo, kaya ayan, binigyan na lang sila ng mga monoblock chair. Diretso na kasi itong evening gown nila hanggang sa question and answer at awarding, kaya matagal-tagal talaga silang tatayo dyan. At si candidate number 9 po ang nanalo. Kaya ayan, ipinapasa na ni reigning Miss Bebot 2024 ang corona virus. Charot. Nakakatuwa lang kasi nung umakyat na kami sa stage para magpa-picture doon sa mga nanalo, kilala pala ako nung mama nung title holder, B. Nanonood pala siya ng vlog ko. I'm so honored tuloy. Maraming salamat po, tita, my future mother-in-law. Charot. Parang siya lang yata bukod tanging nakakilala sa akin dito sa Barangay Polo Shirt. Pagkatapos ng patimpalak, party-party na ng mga kabataan. Alam nyo, pasado alauna na to ng madaling araw, pero ang dami pa rin mga kabataan gustong-gustong magkipagbaili. Or disco-disco ba, ganun. Siguro mahihilig lang talaga sila dito sa mga ganitong klaseng sayawan ba. Yun lamang po. Happy Fiesta, Barangay Polo. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make it people happy. Please follow for more or less. Thank you so much for watching.